isang kasambahay katulad ninyo. Siya po ay biktima ng pangmomolestya ng kanyang employer. Siya po ay muntik ng maring. Pero malakas ang loob niya dahil ginawa sa kanya ng una, yung ikalawa na paghandaan niya. Na-record niya yung ginagawa ng employer niya. At nagkaroon siya ng proof na talagang mayroong gustong gawin ng employer niya. Gusto kong ibahagi sa inyo sa kanyang kwento yung nangyari para maging aral sa inyo yung nangyari sa kanya. Siya po ay nasa taas ngayon sa 9th floor. Gusto ko lang po na ibahagi. Habi ko nga sa kanya, pinakiusapan ko, at least in your own little way, nakatulong ka. Naintindihan po ninyo? Po. Saudi, the mom. Gusto ko lang po ma-share yung nangyari sa akin doon sa amo ko and then nangyari sa buhay ko. Doon. Hindi madaling lalo na yung first timer, mahirap po talaga abroad. Hindi, yung bago pa ako doon dumating sa amo ko, gabi, sa 3 AM ng umaga, yung pinasok na ako ng anak ng amo ko. Nakaubad na siya, yung shirt niya. Hinawak-hawakan niya lahat ng katawan ko, sabi ko, no, haram, tumakbo na. Kasi bigla silang gumaganon sila eh. Hindi mo alam, nayakap ka na, tapos yun. Sinuntok ko siya, nilabanan ko siya, tapos sinipa ko siya, tumakbo ako dun sa CR. Doon ako nagtago hanggang umalis na siya sa kwarto ko. Pangalawa, mga ilang araw na yun, ang amo na naman yung lalaki, pumasok sa kwarto ko. Lahat ng katawan ko, hinahawak-hawakan niya. Pero hindi niya hinawakan yung pati lang niya dito, hinawakan niya. Tapos lumaban din ako, lumaban ako, sinuntok ko siya, sinampal kahit sinampal ko yung amo ko, sinuntok ko siya, sinipa. Tumakbo na naman ako sa sir, kasi hindi nga nila ibigay yung susi. Tapos yun, tumakbo ako sa sir, doon na naman ako nagkulong. Yun, tumakbo na naman ako sa sir, tapos nagsumbong ako sa agency ko, hindi sila maniwala kasi wala daw akong ebidensya. Yun, kaya tiniis ko yung iyak na lang, hanggang iyakan na lang. Tapos tiniis ko talaga siya na sabi ko, sana maulit pa. Kasi ibibidyo ko. Yun, mga ilang araw na naman yung anak na talaga, hindi niya talaga, yung anak ng amo ko, hindi talaga niya ako tigil, hindi niya ako makuha. Ganun. Tapos yung pangatlo na, nagplansya ako, gabi yun. Kami lang dalawa sa bahay ng amo ko. Tapos hindi ko alam, nagpaplansya ko yung lalaki nakahubad na lahat. Inano niya yung puwit ko ng ari niya. Tapos, haram, sabi ko sa kanya. Pag inulit mo yan, yung plansa ko talaga, kahit mamatay ako dito, yung plansa ko, taplak ko talaga sa mukha mo, sabi ko. Yung niya talaga to. Sabi niya, yung gusto niya talaga akong makuha ba? Tapos lumaban talaga ako niya, tapos nakahiga na ako, sinisipa-sipat ko talaga siya. Ginagano niya yung damit ko, hubarin niya, sabi ko, sinisipa ko talaga, lumaban talaga ako kasi alam mo naman na bawal, di ba? Tapos yun, pangatlo, doon na yung niya, gusto niya talaga akong niya kunin ba? Tapos, pumunta, sabi niya, Normie taali, tapos pumunta ako dun sa kwarto, ipalansya mo kunin mo yung damit ko dun sa kwarto, tapos palansyahin mo, sabi niya. Ayun, pinuntan ko naman, kasi utos niya, magsumbong daw siya ng mama niya, kung hindi ko sundin yung utos niya. Kasi kadama daw ako. Dapat daw niya, gawin ko daw. O sige, pununtan ko naman sa kwarto. Hindi ko alam, yung susi pala, ay yung kwarto niya pala, nilak niya na pala. Tapos doon ako natakot. Mabuti yung cellphone ko, nakalagay sa bra ko. Kasi bawal na bawal yung cellphone talaga doon na dala-dala. Pero ko talaga yung utak ko na, dalihin ko talaga yung cellphone ko. Kasi kahit anong mangyari, ma-video mo anong gagawin nila, di ba? Yun. Pagpasok na ko sa kwarto ng amo ko, anak ng amo ko, tapos nilak niya, tapos nakaubar na siya, yung na dito, maliit na yung shirt niya. Tapos doon ako nalalamig ako. Open your door kay yun daw, kaway yung malabas, anak. Sabi niya, no, muna daw, gusto ko daw niya,
sabi niya, gusto niya kasi yung cellphone ko, kasi bawal akong mag-ano eh, hindi ako nakakonect sa wifi nila, gusto, load lang gamit ko, load. Sabi niya, gusto mo, i-unlimited ko yung load mo. Sabi niya, ay hindi, sabi ko, may pira lang ako, ilulod ko, yun lang gawin ko. Sabi niya, gusto mo, i-unlimited ko yung load mo? Yung load mo, tapos in the fact daw, yan kong gawin. Yun, sabi niya, no. Sabi, pinilit niya talaga ako. Hanggang, ano niya talaga, pinipit, doon na lang ako sa sira ng lamig. Para akong, parang baliw na hindi ko, muluntik na nung, antes ma-video mo siya. Yun, nagubad na siya, pinunta niya ako doon sa pintuan. Sabi niya, taali, yela. So, sabi niya, magigad ako sa ganyan. No, la. Sabi ko, haram. Sabi ko sa kanya. Yun, pinilit niya talaga ko. Tapos, sinubad niya yung, yung short niya. Pero, nakita talaga yung ari niya. Haram yan. Gago. Sabi ko sa kanya. Tapos yun, inubad niya, yela. Ginaganon na niya yung ari niya. Buwisit ka. Haram yan. Tapos yun, naisip ko talaga yung videoin ko talaga para may ebidensya ako. Yung binidyoan ko siya, tapos inaagaw-agaw niya yung cellphone ko, pero yung kamay ko, yung isang kamay ko, inano yung cellphone ko para hindi niya maakaw. Kahit hindi ko nakita yung video, at least nakatutok sa ari niya. Yun, binidyoan ko siya, yung ari niya talaga, yung tinutukan ko, yung mukha niya. Yung ari lang niya talaga. Tapos ginanon yung cellphone ko, nakita yung mukha niya. Yun talaga. Tapos, yung pinalabas na ko yung cellphone ko, tinapon pa niya. Doon sa, nasira nga eh. Tapos, tinapon niya. Tapos, pag umalis, nakalabas na ko, dali-dali akong nag-chat sa pinsan ko, pakalat mo yung video ko. Tapos, yun. Buti niya si Sir, siya ang tumulong sa akin. Lahat ng ko, siya ang inano ko, agad-agad. Sinend ko agad yung video ko sa kanya. Siya ka nag-message, Sir, pahip naman ako dito sa amo ko, ganun lang. Yun po, action na agad si Sir Bong. Siya po kasi yung alam mo, isang one day lang, umalis na ako doon pag umaga, umalis niya. Kasi nangyari yun, gabi, 9 p.m. ng gabi. Tapos pag umaga, ayun, nakaalis na ako sa amo ko. Kasi in-action na agad ni Sir. Siya po yung hanggang langit pa talaga ako nakalis ako doon sa mga demonyo na yun. Sa amo ko. Talaga si Sir, maraming salamat talaga Sir sa tulong mo sa akin. Sana po marami po siyang, ang dami-dami na pong natulungan sa kanya eh. Ang dami na. Wala nga eh. Grabe, ang dami. Gwapo pa, mabait pa, matulungin pa. Sana po, lalo na sa first timer, sana po, yung po niya talaga, red alert kayo sa cellphone niyo. Yan lang po talaga yung sana mabait naman amo niyo. Sana. Maraming salamat sa inyo. Sana mag-ingat kayo doon. Maraming kubos doon.